Ito sir, yung ganito pamahiin, naririnig niyo ba to sir? Malas daw yung bumembang bago yung laban. Yan, ikutin natin mga ka-idol yung kanilang mga manok dito. Yan, ito. Pakita natin. Tingnan nyo na lang kung ano yung mga linyada dito mga ka-idol ah. Ayan o. Pakita lang natin yan. Ayan o. Kasi ito. Ayan o. Showcase lang natin. Ito pa. Ayan. Tapos ito naman yung kanilang ano, ito naman yung range area. Ayan. Ay, nagpapakain na sila mga ka-idol oh. Ah, naghahanda pa lang. Ay, madami rin sisiw no. Ayan oh. Malaki rin yung ano nila, yung range area. Mamaya pasukin natin yung mga nasisiw nila. Ayan oh. Tapos may mga ginagawa pa ron. Range area din siguro yun. No? Malawak din yung farm ni, ano. Malawak din yung farm ng Kalmado Game Farm, mga ka-idol. Oh. Ayan. May subdivision pa dyan, no? Baka may dyan lang din nakatira sa Sir Joseph Calma, no? Ayan. Punta naman natin yung mga kabilang range area niya. Ayan. Ito naman ang range area. Grabe range mo, dami. Kaya nga, anong dami pa rin ng mga sisiw, no? Dahil mga puti. Ayan, mga gray. Mga bulik. Ayan. Ano to, early bird? Ha? Early bird yan, boss? Early bird? Ito pala yung mga early bird. Ayan. Ito nyo naman, dito sa Kalmado Game Farm. Ang dami. Ayan, ang dami, no? Meron pa dun. Oh? Mga sisiw dun, no? Sa kabila? So, ang dami. Mamaya, pasukin natin. Burn naman yun, no? Ayan. Ito yung mga Ha? Local yung mga nandun? local. Oo. Yun yung kung gaano karami mga kapatid. Solid oh. Dami dito sa range area. Ayan, mga ka-idol, di ba? Solid na solid, no? Dami. So, ito naman yung
Sir Joseph, bago nagsimula itong Kalmado Game Farm, sino ba si Joseph Kalma bago nyo i-start itong farm nyo? Actually, dati na naman akong mahilig din sa manok, no? Bata pa lang ako dahil nga yung father ko, impluwensya ng father ko, tsaka nung grandfather ko pa. Talagang kapampangan nun. Nasasama-sama ako ng father ko. Ako ay isang negosyante, meron kaming business sa Manila, na family business namin ng wife ko, tsaka nung family ko. Meron kaming marine and industrial supply. Nagsusupply kami sa Philippine Coast Guard, sa mga governments ng mga safety equipment, mga marine equipment. Yun ang negosyo namin nung aking wife. Then nung late 2013, bumibili-bili muna ako ng manok nung maaga-aga, nung wala pang 2013, gano'n. Bacolod, naglalaban-laban lang ako. Then nung 2013, kinausap ako nung uncle ko, kapatid ng father ko. Sabi niya, may farm ako, ituloy mo yung farm ko. Tinignan ko, chinek ko dito sa Pampanga. Sabi ko, mukhang okay naman. Doon yun na time na nagsimula ako nung mag-farming. Bumili ako ng materyales. Nag-aral-aral ako ng pagbibreeding. Yun nga, kanina sabi ko nga, YouTube Academy, YouTube University. Di ba, aral ako doon. Hanggang sa matuto ako. Yun, nakipagkaibigan tayo doon sa mga napunta tayo sa mga kaibigan natin, mga breeder. Yun, nakita ko kung paano mag-procedures nung pag-breed. And the rest was history na, sir, no? Oo, yun na. Ayun, sabi na sila yung facilities. Sana mo kayo. Hindi pa. Ayan yun, no? Sakit sa bulsa niyan, yung mga ganyan-ganyan. Ganyan lang yan, sir. Nasa mga 200,000 na yan. Para ano Sige lang. Doon muna tayo sa dito. Dante, saan ka pupunta? Chile? Tawagin mo si Kalatok. Pasok kami dito sa Sisiw. Ito, no? Mahal pala magpaano talaga, no? Malaking investment talaga kasi dapat to. Kasi milyon ang dito, labanan. Pero pag nag-sale ka naman, katulad nung nakaraan, di ba ito lang WGE, more or less, nakakulang 300K na rin ako. Ubus agad, sir, no? Ubus, oo. 2 days pa lang, ubus na eh. Nagaganda pa ng mga pool, mga inahin ko. Bakal pa lang. At ang laman siguro nito, pwedeng hanggang 20 inahin. Inahin. Dito lang sila pagkatapos ng breeding. Pahinga. Pahingahan. Okay pala yung ganito kababa lang. Kasi yung bakod niya. Kasi pagka tinaas mo siya, yung araw, lulusot din doon. Tapos yung ulan din, papaluin din siya ng ulan doon. Mawawalan sila ng shelter pagka malakas na malakas yung ulan. Papasok at papasok. Ito, sir, lambat na to or mating? Matings. Matings. Yun, ganun. Steel Masakit yun matting. sa bulsa. Oh, marami-raming steel matting yan. Ang ganda ito, gigibahin ko rin yan. Ganito rin gagawin ko. Puro inahin lang siya, bloodline by bloodline. For example, ito, Yes, sir. gray, bulik, puro puti lang. Para madali siyang piliin or kuhanin pagdating ng ibibreed ko uli sila. Breeding season. Ilan dito kada hati nito? 10 feet yan, by 10 feet by 20 feet yung haba niya. Yung haba. 10 by 20. Siguro, more or less, kasya dyan yung 20 hanggang 25 inahin. Para hindi lang masyadong congested, mas mainam 20 heads lang sila. Mas madali kasing kuhanin pagka gagamutin, then pagka ipupurga, madali nang hulihin. Pagka nasa range kasi, yung Lawak. inahin, yung mga breeding materials, napakatataas lumipad, ang hirap hulihin pa. Ang tutulin na pa. Minsan, ma-experience mo, makakalmot ka sa muka dahil nga lipad ng lipad. Dito, mas mabilis na silang hulihin, pen lang. 10 lang.
Tsaka napaka-effective ata sa ng feeds sa paggamit nyo rito. Yan. Yung Gallimax 21 sa breeding, breeder pellet. Since kasi endorser tayo ng Salto product sa Pilmico. So, ang namin, strict kami sa Salto product lang. Yung mula sa breeding feeds hanggang sa day old, yung mga chick booster, yung baby stag developer, at saka yung stag developer namin. Puro Salto product. Tsaka lang. may resulta talaga, sir, no? Ay, very good, very good. Actually, medyo ang kasi talagang ang Salto, medyo pricey. Sabihin natin medyo pricey, pero ang totoo naman, quality kasi talaga yung kanilang produkto, yung kanilang mga feeds quality. Hindi ka na manghihinayang gumastos. Yun ang maganda pang sisiw, yung tent na ganyan. Ang init niyan eh. Sa malamig na Hindi ka na masyadong magpapailaw. Dami rin pala sisiw Ilang dito. watts yung ginagamit mo mga ilaw niyo, sir? 100 watts. Takit na, no? 1 week old. Ito yung mga local na to. Kumain na to? Okay na, may buwan na kayo. May gawa na kayo. Dito tayo sa bano para kuha yung barn. Artista tent yung Oo nga eh. Nag pa yung ka. Kaya nga eh, yung mga manok, Sisiw, artista tent ah. So yan, nandito na tayo ngayon sa breeding area ng Kalmado Game Farm. At syempre makikita natin napakaganda ng facilities nila dito. Oo. Actually mamahalin to eh, pero para sa sisiw lang. Tingnan nyo, urong nyo rito. Diba? Artista. Artista tent. Pero napakaganda naman kasi niya ng insulation niya dahil nga mainit at kailangan niya ng mga sisiw yung init. So yun yung nagpapalakas ng resistensya nila yung init. Kaya kung makita yung mga sisiw dito, ito mga one month pa lang to, sir, no? Mga more than one More month. than 1 More month. than 1 month. Pero ang lalaki na ng mga sisiw kasi nga napakaganda ng facility. So isa rin yan sa mga dapat nating tandaan as a breeder sa mga nagsisimula. Kailangan nyo talaga kahit paano. Kaya nga minsan yung iba, sir, na iinggit yung mga nanay dahil yung mga anak nila, yung mga tatay, pumupokus lang, pinapaganda yung facilities ng mga sisiw. Di nila alam, ito rin yung nagbibigay sa atin ng konting pang-abot kay misis, di Yun, ba? tama. Tsaka pang bigay doon sa mga bata. Parang kami, pagka nag-expo kami, yung mga sales, binibigay ko rin doon sa mga anak ko. Sineshare ko rin sa mga anak ko. Actually, ang type of breeding namin, ganyan, barn type. Barn type. Pagka after ng sisiw, ilalagay namin dito sa barn. Enclose yan for 2 weeks hanggang 3 weeks. Yung naka-enclose siya. May maganda rin kasi yung ganitong style. Init siya, kaunti lang yung gamit naming ilaw. So, hindi na masyadong makonsumo sa kuryente. Then after 3 weeks or 4 weeks, ilalabas na namin siya dito sa, ipi-pre-range na namin siya. Dito na siya sa paggalaan. Bibitawan na namin sila rito unti-unti para masanay sa labas. Sa lamig, sa init, sa walang ilaw. Para pagdating doon sa range, after 3 months, sanay na silang kumilos doon. Kumbaga sir, nakakuha na nila acclimatize talaga sir, no? Yes, kiklimatize muna nila yung kanilang body Body. para masanay sila na hindi na sila naiilawan. Yung init, kayang-kaya na nilang i-resist yun pagdating dun sa range. At number 1, yung lamig. Kasi talo sila sa lamig. Yung init, nare-resist nila yan. Silong lang, wag lang silang maarawan, pero yung lamig talagang mahihirapan sila, kalaban nila yan. Magkakasakit sila pagka sobrang lamig. Ayun, So- sir, idea mo talaga yan.
Oh, yun. Sa tropa rin, sa mga co-breeders din, ganyan yung talagang style nila. Pag medyo mass production talaga kasi, yung commercial breeding, mass production, marami. Marami. Dapat ganyan na yung klase. Hindi medyo madali magtrabaho dyan kaysa yung sa mga brooder type. Yung brooder type, yung mga sinaunang style, yung parang box lang siya na pahaba, nagawa sa plywood, tapos mababa lang siya. Parang kulungan style lang talaga siya. Napakahirap kumilos sa ganun kasi. Tsaka yung mga sisiw, hindi masyadong nakakakilos o nakakatakbo-takbo. Diyan kasi sa barn type, malaki yung space nila. Oh, nakakagala, sir. At the same time, yung ano nila, yung dumi nila, hindi na umiikot sa napakaliit na space. Diyan kasi yan nga yung kaninang sinasabi ko na yung barn na yan, everyday, nililinis namin yan. Pinapalitan namin ginagamit kasi namin yung rice hull, apa. At ipa pala. Apa sa Kapampangan. Ipa, yun yung ginagamit namin dyan. Everyday, pinapalitan namin yan. Hindi namin hinahayaang madumi o yung puro ipot talaga yung loob ng barn. Kasi pag dyan ipon yung oxy, yung tawag dyan, parang yung mga nagiging coxy, yung ammonia. Ammonia, sir. Nagiging ammonia yan doon sa loob. Tapos mainit, merong ilaw. Yan, doon na talaga nagsisimula. namamaga yung mata ng manok. Nasisira yung respiratory system nila unti-unti. So, ibig sabihin, sir, talagang yung ipa nyo or yung apa, tawag na rito sa Pampanga is talagang araw-araw po talaga yun, sir. Araw-araw. Araw-araw po talaga palit. Kung meron kasi namang malaking rice supplier, may kaskisan dito. Madali kami nakakabili-bili ng mga apa para dyan. Anyway, malapit na rin naman matapos ang breeding season. Konti na lang yung binibili namin para yung then yung mga naiipon naman namin yan na mga apa na marumi. Inilalabas namin dito sa farm yan. Po, sir. Kung hindi man namin ilabas sa farm, sinusunog namin para hindi siya maging bacteria. Ayan, tignan nyo ang facilities namin. Kabagong walis lang yan, medyo marami ng konti pero wala talaga rin ang makikitang mga kalat-kalat dyan. Tsaka sir, mga ka-team Pogsbong, talagang pag pumasok ka, hindi mo talaga maamoy. Wala, diba, Kuya Kigi, no? Sa iba kasi, maamoy mo talaga yung mga ipot. Siya, hindi talaga. So, dahil nga, araw-araw pinapalinis ni Sir Joseph. Magandang practice. Cleanliness. Kahit doon sa loob ng barn, pumasok kayo doon, walang amoy yan. So, yun nga, sir. Bali, tanong nga pala, sir. So, bali, ilan po yung mga tauhan nyo po rito sa farm? Sila siguro, Siyam. Dito sa Sisiw, 2 sila. Yung breeder ko, 2. Yung handler ko, 3. Tapos, para 10 na yata sila. Okay. Tapos, 3 ron sa 3 yung tao dun sa ranging. Saka magaling daw, sir, talaga ang mga breeder pagka sa Pampanga Kasi itlog pa lang dito, ebon na. Oo, ibon na. Diba? Ang galing mo rin, Kuya Kigi. Kasi yun lang napansin ko. Tsaka talagang matitibay yung mga breeder dito. Talagang matitigas. So talaga nandito yung mga magagaling na breeder. Tama siya, di ba? May point ka dyan. Oo, Kasi dito talaga. ako lumalaban kami ng Santa Monica. Hindi ko naman ng gitna sa Manila Arena. Sa Del Monte. Doon, hindi ko naman ni-small yun. Tingnan mo naman yung achievement ko doon sa Santa Monica. Hanggang ngayon, last month lang, January today, di ba? Opo. Last month lang, December, solo champion din ako sa Santa Monica 5 stag. Nacha-championan ko yan. Pero dito sa Pampanga, bago mo mga championan to, dadaan ka sa butas ng karayom dito. Totoo yun. Napakagagaling ng kahit yung mga tropang Manila Arena. Sinasabi rin nila may nahihirapan din sila sa tropang Pampanga. Totoo yun. Totoo yun, sir. Totoo Mahirap yun, maglaban dito. Pero Harang, kumbaga, harang talaga. mabigat yung mga rito, yung mga breeder din sila, paring Adrian, sila Tokwing. Sila Nito Mendoza. Di ba? Yung mga Kapampangan. Pineda. Sila Tatay Bong Pineda, di ba?
tatabong. Yung mga marami din talagang mga breeder na malalakas dito, tsaka magagaling din talagang ano. Tsaka credit sir sa inyo mga breeders dito sa Pampanga. Talagang magagaling kayong mag-alaga sir ng mga mga sisiw nyo kasi kung di naman kasi healthy mula sisiw hanggang paglaki, 'di ba sir? Talagang Hindi mo doon pa rin talaga yung yung tibay. Hindi mo rin sigurado kung may papanalo. Oo. Ito sir, by the way nga pala sir, ito nga po palang area na to, local to 'di ba sir? Local yan. Ano to? First batch? First batch to. First batch tama. to, Yung no? nandun sa unahan, yun ang second batch. Oh, yun. Ito, December born. Yung kabila, January born. Magwa 1 month na yon. Pero pinakawalan ko na rin. December born to. Itong mga to. Parang early December din yata. Parang first batch po ng local, no? Yung national ko, mapipisa bukas. Okay. Yun, yung darating bukas yung first batch ko ng national. Parang more or sir, less, ano? nasa 700 yun. Parang sa national sir, parang late na yata kayo. Kasi dapat January 15 born. Oo, Kasi January. halos, 15. ano na, Medyo, February na eh. ang ano naman, ang national, medyo mahaba yung ano niya. Okay. Kasi January 15 yan hanggang Mahaba. March 30. Oo, tama. Yan, medyo mahaba. Pero ako, yung kasing breeding ng local, mag-aabot at mag-aabot talaga sila eh. Masyadong malapit yung breed Oo, ng malapit. Unlike sa early bird, mag-start ka ng October. After October mo, magpapahinga ka pa mga ilang buwan, mga November. I-stop mo muna ng November. Saka ka lang uulit ng December para sa local. Yun nga lang, pag talagang local, inaabutan din ako ng national kasi yung aming breeding pen, punong-puno lagi, loaded lagi, talaga. Pero yung iba ginagawa nila kasi dalawang set of materials, dalawang breeding area. Yung isang breeding area para sa national, yung isang breeding sa local na talaga. Yung iba naman sir, ginagawa ng mga breeders, early bird, tapos pahinga sila ng local o kaya mag-breed sila ng konti lang, tapos the rest, national na. Kasi ang laki ng diferensya sir. No? matagal. Oo, matagal. Naniniwala ho ba kayo, sir, sa mga pamahiin na yan? Unang-una yung pamahiin kasi medyo modern time yung sa akin. Oo. Kasi yung mga old times na system, yun sa father ko. Kasi actually, yung unang-una sa pamahiin, yung sinasabi nila sa kaliskis. Oo. Kahit kaya hindi ako makapaniwala rin dyan dahil hindi rin ako marunong tumingin ng kaliskis. Yun, wala akong alam sa kaliskis ng manok. Tinitingnan ko lang, unang-una sa height, sa body structure, bone structure, mata, pakpak, yung paa niya, kung paling o tihaya, ganun lang akong tumingin ng manok. Ngayon, yun sa laban, siguro isang pamahiin na medyo minsan pagbubuntunan ko ng pamahiin na yan, naiisip ko. Sabi ko, dapat sa laban, yung mga tao ko, huwag magdadamit ng itim dahil parang parang nagluluksa ka na. Talo. Hindi pa nagsisimula, talo ka na. Pero later on, na-realize ko, hindi naman totoo. Kaya, tinake for granted ko na yan. Sinet aside ko na yung ganong pamahiin. Meron pang isa, yung sabi nila, pag nasa farm ka, bago ka lumabas ng farm, karga mo na lahat ng gamit mo. At pag labas mo ng gate, dapat ang sasakyan mo dire-diretso na. Huwag ka nang babalik ng farm. Malas daw yon yung ayan. Pero ito magandang pamahiin. Huwag ka daw maniwala sa swerte. Kasi malas yun. Diba? Eto, sir, yung ganitong pamahiin, naririnig niyo ba to, sir? Malas daw yung bumembang bago yung laban. Ay, nako parang hindi ko masigurado yan. Pero sa akin, siyempre, may edad na tayo, bihira na tayong bumembang. Diba? hindi ko na hindi ko na masiguro kasi siyempre, madalang na tayong bumembang di ba? Kahit na tayo, going to senior na tayo Mga na lang tayo, yung mga basic na lang. Taasa na lang tayo doon sana, itong araw na to, maswerte sana. Ayun. Yun lang.
So hindi talaga ano rin, ano? Pero yung iba kasi parang nangyayari, coincidence lang. Kaya nagpapaniwala pa rin sila dun sa mga pamahiin na yun. So tama talaga at sinabi ni Sir Den na iset aside mo pagka alam mo naman hindi naman nangyayari at hindi effective, di ba? So yun.